Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal kong kapatid sa Islam at mga kaibigan naming hindi Muslim, sa ating mundo ay lagi nating napapansin ang pagkakaiba ng estado ng tao. May mga taong sagana sa yaman, kapangyarihan at ginhawa, at mayroon ding mga kapatid nating naghihirap, nagugutom at walang tirahan. Marami ang nagtatanong, kung si Allah Azza wa Jal ay makatarungan, bakit may mayaman at may mahirap? Watch until the end of my video by Legendary Be Inspired. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sagot na mula mismo sa marangal na Quran at sa mga aral ng ating minamahal na Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Pag-uusapan din natin kung ano ang dapat gawin sa mga tiwaling opisyal na nagnanakaw ng yaman ng bayan at bibigyan ko kayo ng isang makapangyarihang dua upang mailayo sa kahirapan, tukso at kasamaan. Bakit may mahirap at mayaman? Mga kapatid, malinaw sa Quran na ang pamamahagi ng yaman ay bahagi ng karunungan ni Allah Azza wa Jal. Sa Surah Az-Zukhruf, ayah 32, sinabi niya, Allah is the one who distributes sustenance among His servants. Ibig sabihin, si Allah Azza wa Jal ang nagtatakda kung sino ang magkakaroon ng yaman at sino ang mabubuhay sa kahirapan. Hindi ito dahil sa kawalan ng katarungan, kundi dahil bawat tao ay may kanya-kanyang pagsubok. Ang mayaman ay sinusubok. Gagamitin ba niya ang kanyang yaman sa pagtulong, sa zakat, sa pagkakawanggawa, o gagamitin niya ito para sa kasakiman? Ang mahirap naman ay sinusubok. Magtitiis ba siya? Mananatili ba siyang matatag at may tiwala kay Allah Azza wa Jal? O susuko siya at gagawa ng kasamaan dahil sa kanyang kalagayan? Sa hadith na nasa Sahih al-Bukhari at Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, ang tunay na mayaman ay hindi ang taong maraming ari-arian, kundi ang taong kontento sa anumang ipinagkaloob sa kanya ni Allah. Kaya't mga kapatid, hindi nasusukat ang halaga ng tao sa kanyang pera o ari-arian. Ang sukatan ay ang kanyang iman, pananampalataya, takwa, takot kay Allah, at ang kanyang kabutihang gawa. Ano ang gagawin sa mga tiwaling opisyales? Ngayon usapang napapanahon. Ano ang gagawin sa mga opisyal ng gobyerno na nagnanakaw at nangungurakot? Sa Quran, malinaw ang babala ni Allah Azza wa Jal. Sa Surah Al-Baqarah, ayah 188, sinabi niya, at huwag ninyong kainin ang kayamanan ng iba sa maling paraan. Ni huwag ninyong gamitin ito upang suhulan ang mga hukom at sadyang lamangan ng iba. Ibig sabihin, ang pagnanakaw, pangungurakot at pag-abuso sa pondo ng bayan ay haram. Malinaw na ipinagbabawal ni Allah Azza wa Jal. Dagdag pa rito, sinabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, sa Sahih Muslim, sino man ang mamuno sa mga tao at magnakaw mula sa kanila ng lihim, sa araw ng paghuhukom siya ay dadalhin kay Allah na may daladalang nakaw. Napakalinaw ng hatol. Ang isang leader na magnanakaw ay hindi makakatakas. Kahit sa mundong ito ay makatakas siya sa batas ng tao, sa araw ng paghuhukom ay haharap siya sa hustisya ni Allah Azza wa Jal. Kaya anong solusyon? Hindi lang ito tungkol sa pagpaparusa, kundi pagpili ng leader na may takwa, sapagkat kung ang isang opisyal ay may takot kay Allah Azza wa Jal, hindi niya kayang ipagpalit ang dangal at pananagutan kapalit ng pansariling yaman. Dua laban sa kahirapan at tukso. Mga kapatid, tuturuan ko kayo ng dua na itinuro ng ating Propeta Muhammad, peace be upon him. Ito ay mabiyasang panalangin laban sa kahirapan, tukso, at pasakit. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. O Allah, I seek refuge in you from worry and grief, from weakness and laziness, from cowardice and miserliness, and from being overpowered by debt and by men. Sunan Abu Dawud, Hadith 1555. Ito ang dua na dapat nating paulit-ulitin upang mapanatili ang kalakasan ng ating pananampalataya at upang ilayo tayo ni Allah Azza wa Jal mula sa kahirapan at tukso. Mga mahal kong kapatid at mga kaibigan, malinaw na ang mayaman at mahirap ay parehong pagsubok mula kay Allah Azza wa Jal. Ang tunay na kayamanan ay nasa pusong kontento at may pananampalataya. At ang tunay na pagkatalo ay kung mawalan tayo ng takot sa Kanya. At bago ko tapusin, nais kong ipahayag ang aking kasiyahan at proud ako dahil wala ni isang Muslim na sangkot sa flood control issue ngayon. Ito ay patunay na kung ang isang tao ay may takot kay Allah Azza wa Jal, hindi niya ipagpapalit ang kanyang dangal sa pansamantalang yaman.
Mga kapatid, piliin natin ang daan ng katapatan at takwa. Tandaan, ang kayamanan ay lilipas, ngunit ang pananampalataya at mabuting gawa ay mananatili hanggang sa araw ng paghuhukom. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At huwag kalimutang mag-follow, mag-like, at mag-share upang mas marami pa ang makinabang sa mensaheng ito.